Samantala, bilang ng mga pumapasadang jeep sa Pangasinan nabawasan dahil daw sa nararanasang mataas na heat index ayon sa isang transport group. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, apektado na rin ng mainit na panahon o ng mataas na heat index ang mga tsuper sa probinsya ng Pangasinan. Kung dati lampas 10 oras kung ipasada ni Mang Arthur ang kanyang jeep na biyaheng Lukaw, ngayon halos 7 oras na lang ang kanyang biyahe sa maghapon. Pagpatak kasi ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay tumitigil muna siya sa pamamasada. Sa sobra kasing init ng panahon, hindi raw niya kakayanin pang bumiyahe sa pangambang bumigay ang kanyang katawan. Sa katunayan, naglagay na siya ng 2 mini fan sa kanyang jeep para pananggalang sa mainit na panahon. Pahinga talaga ang ginagawa namin. Dahil sa sobrang init. Kasi kikitain mo yung pera ng marami, kaso naman ang pagsak mo ng hospital, di mas maganda pahinga mo na lang. Iwas din sa biyahe tuwing tanghali si Mang Arnel dahil sa mainit na panahon. Ipinaparada na lang muna niyang jeep sa silong ng punong kahoy at muling babiyahe pagsapit ng alas 4 ng hapon. Mainit yung panahon tapos mainit yung makina pa. Kaya medyo pahinga ng konti. Sa monitoring ng One Pangasinan Transport Federation, nabawasan ang bilang ng mga bumabiyaheng jeep tuwing tanghali hanggang sa hapon. Halos 20% katumbas ng mahigit sa 500 jeep sa Pangasinan ang hindi bumabiyahe sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon. Hindi mo maiwasan yan na talagang nagpapahinga sila kung talagang mainit talaga, uminto sila. Hindi naman lahat, pero sa tingin ko, yung mga ibang talagang alam nilang mayroon silang hypertension, kaya nagpapahinga din sila. Hindi naman daw ito nakakapekto sa transport system sa Pangasinan dahil marami ring modern jeep na air-condition ang bumabiyahe sa iba't ibang panig ng probinsya. Kapansin-pansin din daw na halos wala ring masyadong pasaherong sumasakay tuwing tanghali hanggang pagsapit ng hapon. Sa datos ng transport group, nasa mahigit 20% ng mga tsuper sa Pangasinan ay edad 50 pataas. Kaya nakatutok din ang federasyon sa kalusugan ng mga driver sa probinsya. Chris, ayon sa One Pangasinan Transport Federation ay may mga nakaschedule na medical mission para mamonitor o ma-check ang health conditions ng mga driver sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.